Tunghayan natin ang report ni Bianca Piedad tungkol sa ASEAN Day. Ipinagdiwang ng bawat bansang kasapi na Association of Southeast Asian Nations ang tibay ng samahan ng asosasyon matapos ang 45 taon na pagkakatatag ng samahan. Itinuturing na mahalagang araw ang ASEAN Day na dinaluhan ni Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario at dating Pangulong Fidel Ramos. I'd like to think that we're looking forward to a healthy bilateral relations with Cambodia. Matatandang ang ama mismo ni dating Pangulong Ramos na si Narciso Ramos na naging kalihim din ng DFA ay naging bahagi ng pagkakatatag ng ASEAN na noon ay kinabibilangan pa lamang ng 5 bansa, ang Pilipinas, Singapore, Thailand, Malaysia at Indonesia. Based on my research, including from the memoirs of Thailand's foreign minister and signatory, Tanat Koman, the youngest, and my father, Secretary of Foreign Affairs, who was the oldest among the 5. But anyway, it was a very good team. Bawat bansa ay may kinatawan sa nasabing okasyon kung saan nakasuot sila ng national costume ng bansa, maging ang mga costume ng sari-sariling bansa. Nagkaroon din ng exhibit tungkol sa ASEAN water festivities at heritage parks at pagpapakita sa unang pagkakataon ng currency overprint na may ASEAN logo. Sa pamamagitan ng mga ganitong pagdiriwang, mas napagtitibay pa ang ugnayan ng bawat bansang kasapi ng ASEAN, maging ang pagpapanatili ng iisang layunin upang itaguyod ang relasyon ng bawat isa. This is our organization. It's a people-centered organization, and its success and effectiveness will lie on your interest and your continuing support. Para sa Telebisyon ng Bayan, Bianca Piedad.